Yo, kamusta kayo mga bossing? At usapang resume format nga po tayo. I-share ko sa inyo yung resume format na ginamit ko nung nag-apply po ako sa agency. Para nasa ganun may idea kayo. Kasi hindi naman lahat marunong gumawa ng resume at sila yung nag-ayos nito. Kaya i-share ko sa inyo. Ayan. Importante din kasi na maganda yung pagkakasunod-sunod. Dapat alam din natin kung ano yung ibubungad natin para nasa ganun maging attractive din siya sa employer. Ayan. So explain natin para mas malinaw. At dapat isulat nyo rin ito para di kayo malito. Para dun sa mga hindi marunong ha. So kung marunong ka na, baka hindi para sa'yo ang video na ito. Yan. Para sa mga ano lang to. Gusto malaman yung format ba na dapat nilang gawin. At hindi po ibig sabihin na kapag itong format ang sinunod nyo is 100% po na kayo ay makakapasa. Kumbaga, at least kahit papano, maayos-ayos po yung inyong resume pag mag-apply kayo. Kasi nakadepende pa rin po yan kung match ba talaga yung inyong experience dun sa applyan nyo. At nakadepende rin po sa sagot nyo sa employer. Kasi minsan, hindi naman lahat ng itinatanong ay galing sa resume. Minsan may mga tinatanong na personals o kaya naman yung knowledge mo about dun sa country na pupuntahan mo. At example natin yung Canada, dapat kasi totoo to guys, tinanong to sa mga ibang kakilala ko na ano ba yung weather dito. Tapos hindi nasagot. So may 4 seasons kasi dito sa Canada. Dapat magkaroon din kayo ng background checking sa bansang pupuntahan nyo o sa company, sa employer na mag-i-interview sa inyo. Kasi pag i-interviewin po kayo, i-schedule naman po kayo nyan eh. So sasabihin din sa inyo kung ano yung pangalan ng company na mag-i-interview sa inyo. So aralin nyo yung background ng company. Tips ko na rin po yan sa inyo guys. Halimbawa, kailan nagsimula yung company nila, at sino yung pinaka-boss, yung may-ari ng company, para at least kung hindi man itanong, di ba, maganda na yung handa tayo. So yun guys, simulan na natin. Medyo mahaba-haba to at isulat nyo guys para hindi nyo makalimutan. At i-explain natin. Explain din natin kasi to eh. Hindi pwedeng sabihin lang natin yung pasunod-sunod. Kung bakit ba dapat yun ang unahin natin at kung alin yung ipanghuli. Siyempre, unahin mo dyan guys yung pangalan mo at yung iyong contact information para doon ka tatawagan kung sakaling mayroon ng available na employer na mag-interview sa'yo. Ayan, ilagay mo yung iyong email address, yung cellphone number, o kung ano-ano pang mga gamit mo, kung may Telegram ka, basta kung saan ka pwedeng kontakin nang sa ganon, maisa lang ka sa interview. At pagkatapos nga niyan, di ba, nailagay nyo na. Isulat nyo guys para hindi nyo makalimutan. Kasi mahaba-haba to at yun nga, sabi ko nga, i-explain ko rin to kung bakit. Ayan, permanent address nyo, ito yung nilagay ko, current address, yan, passport number, SSS number, yan, pati BIR tin, yan. Ang nag-ayos nito din guys, tinulungan din kami ng agency kaya sabi ko nga, gayahin nyo to kung sakali baka makatulong. Ayan, tapos ilagay nyo na dito yung position applied for. Ito na yung isunod nyo. Kung halimbawa, tulad ko, example ko nga itong akin, wood processing laborer yung kanilang hiring. At ang nilagay ko dito, laborer kasi general na. Ayan. At tips ko rin sa inyo guys, huwag nyo na ilalayo sa hiring ha. Kung ano yung hiring guys, doon kayo mag-focus. Example natin, kung halimbawa welder ka, huwag mo nang ilagay na ikay nagre-repair ng machine o nagka-carpentry ka ng kahoy. Kung welder, doon ka lang mag-focus sa pag-welding. Ipaliwanag mo anong ginagawa mo, anong wini-welding mo. Yan, anong machine na welding ang ginagamit mo kasi maraming uri ng machine eh. Iba-iba yan. G-MAW, ISMAW, sitaw. Yan, may sitaw. G-TAW, ayan, TIG. Yung mga ganun, doon ka mag-focus guys. Kasi, ang pagkatapos kasi sa position applied for, ilalagay mo na dyan yung iyong work experience. Bakit nga ba work experience agad ang ibubungad natin? Kasi, yun yung titingnan ng employer kung match ba siya dun sa hinahanap nila, sa pangangailangan nila. Kasi, huwag mo ilagay mo agad na birthday mo, yung saan ka pinanganak. Wala naman sila guys, pakialam pa dyan. Kumbaga, wala pa silang balak alamin yung buong buhay mo. Kasi, ang gusto nila,
kung tugma ba yung experience mo dun sa trabahong hinahanap nila para nasa ganun makatulong ka sa company nila. Alangan naman ilagay mo agad dyan yung second page nyo na guys, ilagay yung inyong personal details. Yung halimbawa yung place of birth, yung gender, height, age, yung weight, pati weight, ilalagay pa. Yung civil status mo. Saka mo na yun, sa uli nyo na po yan guys, ilagay sa second page o kung pang ilang page ba, kung ilang page yung nagawa nyo. Ito, hanggang 2 pages lang itong nagawa, resume ko, medyo maiksi lang. Kasi, kumbaga, pinatanggal na nung agency kasi yung mga, kung ano-ano pang mga pinaglalagay ko kasi. Kasi nga, dapat talaga mag-focus tayo dun sa ina-applyan natin na trabaho. Dun lang. So, work experience nyo guys, ilagay nyo yung from current to past experience nyo. Yung mga dati nyong naging trabaho. Unahin nyo guys yung pinaka-latest nyong trabaho. Kasi, ibig sabihin, sariwa pa sa utak nyo yun. At kung sakaling i-hire kayo nila, di ba, naalala nyo pa lahat ng mga pinagagawa nyo sa company. Ayan, mga pinagagawa nyo, kung ano-ano mang pinagagawa. Halimbawa, dahil nga laborer, ulitin ko, yung work experience, nilagay ko dyan yung pangalan ng company, para baka siguro i-background check din nila yung dati mong company, kung talagang legit, kung match ba talaga yung industry, kung tungkol din ba sa kahoy. Tulad nito kasi bahay din yung gawa ng company namin dati, at ngayon mga parts din ng bahay o bahay na gawa rin sa kahoy, kaya match na match talaga siya. So ilagay nyo yung company name, yung position mo doon, kung ano bang position mo. Tulad ko, production operator ako dyan sa Cavite, sa EPSA. Ayan, kung ilang taon ka doon, simula hanggang sa kasalukuyan. So, up to present. Tapos, ilagay nyo yung inyong duties and responsibilities doon. Ano ba yung mga ginagawa nyo? So, sa akin nga, laborer. So, dahil nga, wood processing laborer yung hiring nila. So, lagi kong inilalagay yung wood sa duties and responsibilities ko. Tulad nito, wood fabrication, such as mga tables, racks, yung mga ginagamit sa production ng mga kung ano-ano pang gawa sa kahoy. Halimbawa, wood cutting and piling o piler, kung nagpa-pile ka ng yung mga ganun guys, yung specific at related dun sa ina-applyan nyo na trabaho sa abroad. So yun guys, dapat ilagay nyo lahat ng mga dati nyong trabaho. So yun, para nang sa ganun malaman din nila kung gaano na rin kayo katagal nagtatrabaho. Ayan. At ito pa nga, sa dati ko rin nilagay ko rin dito na laborer din ako sa dati kong trabaho. Kaya match talaga siya dahil sa laborer kasi general na yun kung ano ipagawa sa company. Ilagay nyo rin yung inyong mga trainings and seminars, yung mga certificate na nakuha nyo. So dagdag po yun, points. Kumbaga mas lalong attractive. Ayan. So yun yung guys yung sa first page. So kung abutin siya hanggang second page, at least kahit papano naibungad nyo na yung pinaka latest o present experience nyo. At kapag nakita yun ng employer, di ba? Ito na to kasi ito tugma ito sa trabaho na kailangan natin. So ayan. So tip yan guys sa inyo guys ha. Di ba tapos na kayo sa lahat ng inyong work experience, yung mga duties and responsibilities nyo. So dito nyo na ilagay sa second page guys yung inyong mga personal information tulad ng birthday mo, place of birth, lahat-lahat na guys hanggang sa kung sino yung mga person to be contacted in case of emergency, yung kapatid mo ba, magulang mo. Ayan. Tapos at pagkatapos ng personal information, yan, nilagay na rin namin dito yung educational attainment. Yan, yung mga tinapos mo. Simula't elementary hanggang kung nag-college ka, ilagay mo hanggang sa nag-college ka. At dito, naglagay din kami ng yung character references. Ito yung mga kakilala mo o nakakakilala sa'yo na hindi mo kamag-anak o hindi mo talaga, wala kayong relasyon. Eksi lang tong sa akin, pwede nyong gawin to. Pwede nyong gayahin to guys para di na kayo mahihirapan. Kasi
ito yung ginamit namin, okay naman, diba? So first time natin mag-abroad, ayun, sinurte rin tayo. And yun, i-summarize natin guys para mas malinaw. Ito, diba, nilagay ko nga yung una, pangalan ko, yung contact information, tapos nilagay ko na yung position applied for, kung ano bang ina-applyan nyo, yung work experiences, yan, lahat ng inyong mga experience, ilagay nyo dyan. Unang trabaho nyo, ilagay nyo talaga yan lahat guys, kasi hahanapin yan sa inyo, pati yung mga COEs, yan, dapat may supporting documents po kayo na makapagpapatunay na talagang nakapagtrabaho kayo dun sa company na yon. At para din sundan nila kung gano'n na ba talaga kayo katagal nagtatrabaho. Kasi nire-requirement din nila minsan yung kung gano'n nakatagal o may ano sila kung ilang taon yung experience eh. So, 'di ba kung 3 years ka lang na nakakapagtrabaho pa lang pero iba-ibang company yon. Halimbawa, 3 company na napasukan mo, tag-iisang taon yon. At ang requirement ng employer 3 years. So, dapat pare-parehas din yun. Kung wood processing laborer yung hiring nila, dapat laborer ka sa 3 taon na yon lahat ng trabaho mo. Parang continuous lang kasi yung experience mo. Kasi 3 years halimbawa yung hinihingi. So, kung welder ka sa una, pangalawa carpentry. Tapos pangatlo, chef ka. So, ayan. So, kung wood processing ang hiring, 1 taon lang yung experience. So, doon pa lang bagsak ka na. 'Di ba? Hindi mo na na-meet yung qualification. So, ayun. Additional lang yan guys. Tip sa inyo. At kapag sasagot po tayo sa interview, wag na nating pahabain. Kasi minsan doon pa tayo nahahanapan ng butas eh. Kung ano lang yung tanong, yun lang din ang sagot. Wag na kayo guys mag-explain ng pagkahaba-haba. 'Di ba? Papasikatan nyo pa, papasiklab pa kayo, 'di ba? Baka doon pa kayo mayari, 'di ba? So, kung ano lang tanong, kung ang sagot lang naman doon sa tanong ay yes or no. Yes or no lang, ganun lang. Huwag na mag-explain. Lalo kung sa mga hindi naman talaga tulad ko, hindi naman ako magaling mag-English. So, ito guys, nga pala sa mga natatakot sa English interview. Huwag kayong matakot. Kahit na barok-barok, basta malinaw at understandable, yan, walang problema yan. Basta maipaliwanag nyo ng mabuti, masagot nyo ng maayos yung tanong, yan. Yun, dapat yung sagot din natin, maging honest tayo sa mga sagot. Ayan guys ha. So ayan, hanggang dito na lang muna siguro. So salamat po sa inyo kung nakarating kayo sa part na to. Sana nakatulong kahit sa simpleng paraan na to. So, alam ko, hindi ako magaling magpaliwanag guys. So, tinatry ko lang talaga yung best ko. At nag-aaral din tayo sa pagbablog. Hindi pa naman tayo, kumbaga, ito lang din ay sinisingit ko lang din sa schedule ko. Kaya, salamat din sa mga nag-subscribe sa atin. So, ang pag-subscribe nyo po yung mas nagiging fuel natin para magpatuloy. At mag-share pa ng mga experiences ko po dito sa Canada. At kung ano-ano. So yun, kung may gusto kayong i-topic at kung may gusto kayong linawin sa resume format guys, comment po kayo. Baka ma-replyan natin kayo agad. O kung hindi man, minsan kasi busy talaga. So pagpasensyahan nyo na po sa mga nagko-comment. Yan. So sikapin nating ma-replyan po kayo lahat. So salamat po sa inyong panonood. Kita-kits po ulit tayo sa next video. Paalam!